Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, ipinagdiriwang inaalala ng ating simbahan ang lahat ng mga santo at banal ng ating pananampalataya. Ang tawag sa pagdiriwang natin ngayon, the Solemnity of All the Saints. Pero nakalulungkot sapagkat naging gawin na sa araw na ito na iba ang dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Bakit? Sapagkat tayo mga Pilipino, nasanay tayong alalahanin sa araw na ito ang mga minamahal nating yumao. All Saints Day nga eh. Bukas pa yung All Souls Day. Kaya alam nyo, minsan, no, nakakalungkot, nagtungo ng sementeryo para dalawin yung yumao, hindi naman nakapagsimba. Kaya binabati ko kayo, no, sapagkat ngayong araw na ito, mas pinahalagahan ninyo yung pagdiriwang ng misa kumpara sa pagdalaw lamang sa puntod at sementeryo upang alalahanin ang mga minamahal nating yumao. At ang nakalulungkot pa dito, dumalaw na nga ngayong araw na ito, yung iba nagpiknik lang. Yung iba nagkwentuhan lang, ni hindi nagsama-sama bilang isang pamilya upang makapagdasal para sa minamahal na pumanaw. Kaya sana po, no, mga minamahal ko mga taga Peña Francia, ngayong naituro, naapalala ng araw na ito, yung All Saints Day, pwedeng baguhin natin. Sa susunod na taon, mas mainam na makapagsimba, mas mainam na ipagdiwang ang araw na ito, kapiling ang mga santo at banal, sapagkat ang araw na ito ay araw para sa kanila. Ang araw para sa mga yumao ay November 2, hindi November 1. Kaya nga po, ano po yung itinuturo sa atin ng ating kapistahang ipinagdiriwang? Ano ang dapat nating maging tanging dahilan upang tayo ay tunay na magsaya sa araw na ito? Alam po ninyo, hindi lamang dakilang kapistahan ng ating mga banal ang siyang ating ipinagdiriwang. Ngayon din, ay maaari din nating maging kapistahan. Opo, pwede nating maging kapistahan ang araw na ito. Bakit? Sapagkat pamumuhay sa kabanalan ang siyang ating unang panawagan. The universal call for holiness, that is our main mission. That, in fact, is our ultimate vocation. Ikaw man ay tinatawag bilang may asawa, madre o pare, tayo tinatawagan, inaanyayahan na mamuhay ng may kabanalan. To be holy is our universal call. And we are called in holiness. We are to live holy lives. Sapagkat lagi po natin pakakatandaan na sa ating pagpanaw, sa ating paglisan sa mundong ibabaw, hindi po sa lupa. Hindi po sa mundong ito ang dapat nating maging wakas. At lalong hindi dapat sa impyerno ang dapat nating maging hantungan. Tayo po ay para sa langit. Tayo po ay para sa piling ng Diyos. Kaya nga po, ito po yung panawagan kung bakit tayo may pagdiriwang. Maaring oo, makitid ang daan patungo sa langit, pero posible. Maaring oo, mahirap magpakabuti at makabait, pero pwede. Sapagkat pinatunayan na iyan ng maraming santo at banal ng ating simbahan na siyang ating ipinagdiriwang. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, huwag lamang po tayo makontentong mabait. Huwag lamang po kayo makontentong mabuti. Kasabay ng ating pagpapakabait, kasabay ng ating pagsusumikap na maging mabuti, lagi nating asimin, maging santo at banal din. Kaya nga hindi ba, minsan alam niyo, nakakalungkot, nagiging biro natin doon sa mga taong sadyang nagpapakabait, yung talaga nagsusumikap magpakabait, ano po yung loko natin? Oy, baka lumampas ka na ng langit. Oy, sa luneta na lang binabaril ang mga martir ngayon. Ginagawa nating malaking biro ang panawagang ito ng ating pananampalataya. Kaya nga po ngayong gabi, 3 bagay po ang nais kong ituro sa inyo upang maunawaan natin ang dakilang kapistahan na ating ipinagdiriwang. Una, our saints are also ordinary people. Mga simple at ordinaryo mga tao din sila. But what made them saint?
What made them holy? Simple lamang. It is the love that is present in their hearts. The love not only for God, but also the love especially for others. Yun pala yung unang sikreto upang maging santo. Yung mapuno ng pag-ibig ang ating kalooban. Yung mapuno po ng pagmamahal, yung ating kalooban, hindi lamang para sa Diyos, kundi ganun din para sa kapwa. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay laging dapat umuuwi sa pag-ibig sa kapwa. Kaya alam niyo isang malaking kalokohan kapag sinabi natin mahal natin ng Diyos, pero wala naman tayong pakikipagkapwa-tao. Medyo maingay tatlong bata. Hoy, kislot, huwag ka maingay. Oo. Patahimikin nga ho muna si kislot. Yun po yung unang panawagan po sa atin, yung mamuhay ng may pag-ibig. Kung ating titignan, dahil po sa pag-ibig, naging matapat ang bawat martir. Nang dahil sa pag-ibig, naging matapat ang bawat santo at banal ng ating simbahan sa kanilang bawat tungkulin. Matapat sa paggawa ng kanilang responsibilidad. Matapat sa paggawa ng bawat tungkulin. Kaya yung mga magulang na naririto, pwede po kayong maging banal na nanay. Pwede kayong maging banal na tatay. Kung kayo magiging tapat lamang sa inyong pag-ibig. Kung kayo po'y magiging tapat lamang sa inyong pag-ibig, hindi lamang sa Diyos, hindi lamang sa pamilya, kundi tapat din sa pag-ibig sa ating kapwa. Sabi nga, saints are ordinary people doing things with extraordinary love that is present in their hearts. Kaya ito po yung unang sangkap upang tayo ay maging santo at magpabanalin ng ating pagmamahal, ang pagkaroon ng pag-ibig sa ating kalooban. Pangalawa, we have our saints not on the account of what they have done, but we have our saints because who is present in their hearts. Ginugunita natin yung mga santo at banal, hindi dahil nagbuwis sila ng buhay, hindi dahil dumanak yung dugo sa larangan ng pananampalataya, kundi meron tayong mga santo at banal sapagkat tanging si Jesus ang kanilang kayamanan. Napakinggan po natin yan sa ating ebanghelyo. Ang sabi, mapapalad ang mga inuusig sapagkat ang Diyos ang kanilang magiging kaligayahan. At ito po yung pinanghawakan ng mga santo at banal ng ating simbahan. Na sa harap ng pagdurusa, hindi lamang kumapit doon sa pagmamahal, kundi sa harap ng pagdurusa, nanatili pa ring maligaya. Bakit? Sapagkat tanging si Jesus ang kaligayahan ng kanilang puso. Kaya nga po ngayong gabing ito, ang pangalawang hakbang upang tayo po ay maging santo, matapos ang magkaroon ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, pangalawa, tanungin, nasan po ba ang aking kaligayahan? Kung sasabihin ninyo, Father, masaya ako pag nagka-iPhone 15 ako. Hindi ka pwedeng gawing santo ng iPhone 15. Kapag sinabi mong, Father, magiging masaya lamang ako kapag nagka-Rolex ako. Hindi ka pwedeng pabanalin ng relo. Pero, yung ating kaligayahan, kapiling ng Diyos, pwede kang gawing banal. Pwede kang gawing santo. At pangatlo, mayroon tayong mga santo, hindi lamang dahil sa pag-ibig, hindi lamang dahil sa Diyos na kanilang tanging kaligayahan. We also have our saints because they too carry their own crosses. We can never be holy without the cross. There is no holiness without the cross. And there is no holiness without sacrifice. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung paanyaya sa atin. If really wanted to follow Jesus, we must be ready to carry our own crosses. Kaya siguro po ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, isipin niyo pong mabuti. Ano po ba yung mga krus na inyong pasan-pasan? Ano po ba yung mga mabibigat
na inyong pilit na niyayakap. Kung sasabihin ninyo, naku Father, ang krus ko po ngayon yung nanay na aking inaalagaan. Dahil sa tapat na pagmamahal, dahil sa kaligayahan, kahit nahihirapan, ang iyong krus, pwede kang pabanalin. Pero kung sasabihin mo, Father, ang krus ko po ngayon, yung cancer ko. Bakit? Kasi po, isang paketeng sigarilyo yung inubos ko. Pwede ka bang pabanalin? Depende. Depende kung ngayong naghihirap ka, iaalay mo ang iyong karamdaman para sa isang kapamilya. Kung ngayong naghihirap ka, iaalay mo ang iyong pinagdaraanan sa mga taong may katulad mong pinagdaraanan din. Kaya nga po yung pangatlo, no, na paalala sa atin, hindi po lahat ng mahirap, masama. Hindi lahat ng mabigat, mali. Ipinapaalala ng ating pagdiriwang na mayroon tayo mga santo at banal sapagkat tinularan nila si Jesus sa kanilang pamumuhay. Niyakap ng buong pagmamahal at kaligayahan ang bawat krus na pasan-pasan. Kaya nga po ngayong gabing ito, kung meron man tayong isang panalangin, siguro ipagdasal natin, Panginoon, tulungan mo akong maging santo. Turuan mo akong maging banal. At ang pagiging santo is something that we have to desire. It is something that we have to aspire for. Kaya nga po, wag lamang po kayo makontentong mabait. Wag lamang po kayo makontentong mabuti. Kaya tayo merong pagdiriwang na ganito upang ipaalala sa atin, posible ang maging santo. Alam niyo, isa po sa mga subject po namin sa seminaryo, yung pag-aralan ng iba't ibang buhay po ng mga santo. Isa po sa mga buhay ng santo na pumukaw ng aking atensyon ay ang buhay ni Saint Margaret of Cortona. She is from Italy. Ano po ang kanyang kwento? No? Sa murang edad, batang-bata, si Margaret naging kabit. Pero teka ha, baka iniisip nyo ha, may patron na ang mga kabit. Hindi ho. No? Tapusin muna natin yung kwento. Sa murang gulang po, isa pong other woman, si Margaret. Pero alam ninyo, kagaya nga ng sinabi ko, to be a saint is something that we have to aspire for. Meron po siyang diary. Araw-araw, ang kanyang sinusulat, gusto ko nang makawala sa buhay na ito. At alam niyo po yung kanyang panalangin, sana, magkatuluyan kami ni Francisco, yung kanyang kinakasama. Hanggang sa isang araw, nagulat po si Margaret. Bakit? Sapagkat sinabi po ni Francisco, iiwanan ko na ang aking pamilya, magsasama na tayo. Pero sabi po ni Margaret, teka muna. Sumulat uli siya sa kanyang diary at sabi niya, Panginoon, hindi ko alam kung tama o mali ang mangyayari, pero isang bagay yung hinihingi ko. Gusto ko nang matigil ang ganito kong pamumuhay. Isinet po ni Francisco yung araw ng kanilang pagtatanan. At alam niyo, sa gabi ng kanilang pagtatanan ni Francisco, hindi po nakarating sa kanilang tipanan si Francisco. Sapagkat ano po ang nangyari? Nung iniwanan ni Francisco ang kanyang may bahay, ang kanyang pamilya, sa daan, siya po ay ninakawan ng mga armadong lalaki at siya'y napatay. Halos parang binuhusan ng malamig na tubig si Margaret nang mabalitaan ito. At kanyang napagtanto, nung nagdasal siya sa Diyos, Panginoon, gusto ko nang matigil ang buhay na ito. At yung pong nagsilbing daan upang tuwarin ni Margaret ang kanyang baku-bakong daan. At alam niyo, sa katapusan ng kanyang kwento, pumasok ng kumbento si Margaret. Nagkaroon po sila ng anak ni Francisco. Kinalaunan, ang kanilang anak, pumasok ng seminaryo. Kaya ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin, pwede pala. Kahit pala kabit ako. No? May santa na kami. Hindi. Sa kabila ng madilim na kahapon ni Margaret, she aspired to change her life. She prayed that the day would come, she would be freed from the bondage of sinfulness. At ang dating makasalanan, dahil pinangarap na magbago,
Hayun, naging santo ng simbahan. Kaya nga po siguro ngayong gabi, mag-practice na po tayo. Kung ang pangalan po ninyo ay Joy, simulan mo nang lagyan sa unahan ng pangalan mo, Santa Joy. Pwede. Kung ang pangalan mo ay Shirley, sabi niya, hindi bagay. Alam ko naman yon. Oo. Inunahan mo na ako. No? Saint Shirley, pwede. No? Ngayon pa lang po, pag-practicean na natin na maging santo. Sapagkat, oo, mahirap, pero kung puno ng pag-ibig ang ating puso. Oo, mahirap, pero kung kay Jesus natin matatagpuan ang kaligayahan. Oo, mahirap ang daan patungong langit. Pero kung papasanin natin ang ating bawat krus ng may pag-ibig, anumang dilim ng ating nakalipas, posible pa rin tayo maging santo ng ating pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang ating mga kapatid na santo, nakauwi na sa kanilang bawat tahanan. Tatandaan ninyo, hindi sa penya ang dapat nating tahanan, at lalong hindi sa impyerno ang dapat nating maging hantungan. May langit para sa atin, may langit na ating tunay na hantungan. Mga santo at banal ng ating simbahan, ipanalangin niyo po kami. Amen.